Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang maaaring dahilan kung bakit nga ba hindi pumapatol sa babae itong si Sanji, or kung bakit nga hindi siya nananakit ng babae kahit nga ito ay papatayin siya. Si Sanji, o mas kilala bilang Blackleg Sanji, ay pinanganak nga bilang Vinsmoke Sanji. Siya ay nagsisilbing cook ng Straw Hat Pirate at isa sa senior officer ng Straw Hat Grand Fleet. Siya ay third son ng Vinsmoke family, kaya naman siya ay former prince ng Germa Kingdom. So sa kabila nito, ilang beses nga din niyang itinakwil ang kanyang sariling pamilya. Una nga noong bata pa lamang siya, at ikalawa noong wastong gulang na niya. Matapos nga niyang tumakas sa kanyang pamilya, siya ay napunta sa pangangalaga ni Zeff bilang sauce chef of the Baratie. Nanatili siya dito hanggang sa makilala nga niya si Monkey D. Luffy, kung saan ay kinumbinsi nga siya upang nga sumapi sa kanyang crew. Ang kanyang pangarap ay ang matagpuan ang rumored chef's paradise, All Blue, which is where East Blue, West Blue, North Blue at South Blue meet. Si Sanji din ay isa sa top 3 fighters ng Straw Hat, kasama na nga dito si Luffy at si Zoro. Siya ay unang nakakuha ng bounty na 77 million berries para sa naging role nga niya sa raid sa Ines Lobby, at ito ay tumaas sa 177 million berries matapos nga ang Dressrosa arc. Dati ang condition ng kanyang bounty ay nabago at naging alive dahil sa kanyang biological father's interference, pero matapos nga niyang makatakas sa teritoryo ni Big Mom, ang kanyang bounty ay nabago at bumalik ito sa dead or alive, at nag-increase nga ito sa value na 330 million berries, at nag-increase pa ito at naging 1,030 million berries. Despite of renouncing his surname Vinsmoke, ang world government ay nilabel ito bilang part of his name sa kanyang wanted poster. Although kilala nga si Sanji sa kanyang incredible leg strength, ang the rest naman ng kanyang katawan ay superhumanly strong, pati ang kanyang braso, kung saan ay kayang-kaya nga niya gumamit ng a way of handstand para sa kanyang fighting style, kung saan dahil dito siya ay mas naging versatile sa mga certain combat situation. Bukod pa dyan, ang speed, agility, and reflexes ni Sanji ay tremendous. Sa katunayan nga, his speed rivals that of Brook at maging ang gear second ni Luffy. So kung mapapansin, hindi talaga maipagkakaila na talagang malakas si Sanji. Patunay na nito ang pagiging kabilang niya sa pinakamalakas, kasama nga dito si Luffy at si Zoro. Ngunit ito nga, kahit gaano pa kalakas si Sanji, meron siyang sinasabing ang kahinaan, kung saan hindi nga siya nananakit ng babae. Ang pagmamahal o ang pag-iingat niya sa babae, while well-meaning, ay ang kanyang biggest weakness, and minsan ito pa ang isa sa dahilan kung bakit nga siya napapahamak. Nasa punto siya na ang turing niya sa mga babae parang salamin or glass na madaling mabasag, kaya naman ito ay lubos niyang iniingatan. Handa siyang magpakabayani para lamang sa mga babae, pero bakit kaya ganito na lamang iniingatan ni Sanji ang mga babae? Kaya naman sa video ito pag-uusapan natin ang marahil ang siyang dahilan kung bakit nga ganito si Sanji sa mga babae, at ito ay marahil nga kay Zeff. Si Zeff ay head chef at owner ng Baratie, pero bago nga nangyari yon, siya ay captain nga ng Cook Pirate. Siya ay ang cook mentor at adoptive father ni Sanji. Ang idea ni Sanji about sa mga babae ay hindi naman ganun ka-worst. Naniniwala si Sanji na dapat ang mga babae ay poprotektahan kapag hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, or hindi sila strong enough para protektahan ang kanilang sarili. Ngunit maaaring ang totoong dahilan nito kung bakit ganito si Sanji ay dahil sa tinakot nga siya ni Zeff, kung saan sinabi nga ni Zeff na tatanggalan nga daw niya ng body parts o certain body parts itong si Sanji, at papatayin niya ito kapag susubukan nga niyang manakit ng babae. Kung matatandaan, si Zeff ay ang tumatayong ama ni Sanji dahil sa nature of relationship nilang dalawa, nagkaroon ng huge impact kay Sanji, at ang mga sinasabi rin ni Sanji na parang nagmula nga sa kanyang puso at marami pang ideas ni Sanji ay maaaring nakuha niya kay Zeff. Nung una, sinangabi nga ni Sanji na dapat ngang saktan o sipain ni Zeff ang babae, ngunit sabi ni Zeff, ang mga lalaki are not meant to kick or manakit ng babae, at ito nga daw ay iron rule
of this universe mula pa noong panahon ng mga dinosaur. So ibig sabihin, every time na hindi nananakit ng babae si Sanji, ito ay ginagawa niya para kay Zeph. Ginagawa lang niya ang kung ano ang naituro at natutunan niya kay Zeph, dahil si Zeph ay hindi lang tumayo bilang kanyang ama at savior, bagkos si Zeph din ay tumayo bilang kanyang teacher o mentor. Dahil sa tutuusin, ang fighting style ni Sanji ay nag-exist dahil nga sa training nila ni Zeph. Ngunit yun nga, ang attitude na ito ni Sanji ay naging kahinaan nga din niya, dahil hindi lahat ng pagkakataon ay naging maganda ang kinahihinatnan ng ginagawang ito ni Sanji, dahil kadalasan ito pa ang naging dahilan kung bakit nga napapahamak siya, pati ang kanyang mga kasamahan napapahamak din. Dahil hindi ibig sabihin na kapag nagpakabayani si Sanji sa mga babae, ito ay hahantong sa romance o sa magandang ugnayan, dahil minsan ang gawaing ito ni Sanji ay ginagamit din as a tool laban sa kanya. Katulad na lamang noong nakaraang chapter ng One Piece kung saan siya ay nahuli ni Black Maria, kung saan yung isa nga sa kasamahan nga nito ay nagpanggap nga na sexually harass, dahil dito ay nahuli nga si Sanji dahil sa alam nila na ito ay ang kahinaan ni Sanji. At take note, hindi nga siya lumaban dito kahit na sinasaktan na siya, hindi pa rin siya lumaban at tinawag pa nga niya si Robin upang nga iligtas siya. Ganyan nga katindi ang paniniwala ni Sanji na hindi dapat sinasaktan ang mga babae. Pero ito nga, dahil sa manners na ito ni Sanji, marami ang nagulat sa ginawa niya. Kung di ako nagkakamali, sa chapter 870 ito ng One Piece kung saan ay inatake nga ni Luffy at ni Sanji si Big Mom. Dito nagulat ang lahat, diba? Hindi nga nananakit ng babae si Sanji, pero bakit niya sinaktan si Big Mom? Nagbago na kaya ang paniniwala niya dito? So alamin nga natin. So doon sa SBS One Piece Volume 94, may fan nga na nagtanong kay Oda patungkol nga sa usapin na ito. Ayon dito sa fan na yon, tinanong nga niya si Oda kung ano ang nangyari kay Sanji na hindi nananakit ng babae pero sinaktan niya o sinipa niya si Big Mom. Ayon naman kay Oda, madami nga daw nga siyang nare-receive na letter nga about dito, pero hindi nga talaga ganon ang nangyari, dahil that time tinangkangang atakihin ni Big Mom si Reiju, kaya naman kailangan nga siyang pigilan ni Luffy at ni Sanji. Ngunit hindi nga niya mapipigilan ang pag-ataking ito ni Big Mom sa pamamagitan lamang ng pagtayo nila o kaya ay saluhin ang pag-atake niyang ito. Kaya naman para mapigilan ito, hinarangan niya o blinak nga niya ito ng sipa. So ibig sabihin, hindi intensyon ni Sanji na saktan si Big Mom. Ang gusto lamang ni Sanji ay protektahan niya ang kanyang sarili. So yan nga guys, ang marahil ang dahilan kung bakit nga hindi nananakit ng babae itong si Sanji at kung bakit nga niya nagawa ngang sipain itong si Big Mom. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang kasagutan sa tanong na ito, i-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!